Di ba sumasa atin ang Holy Spirit kapag nabinyagan tayo? Paano po yung mga hindi nabinyagan? Paki-explain po biblically. Salamat po. Okay, no? So medyo mahirap, no? So paano yung mga nabinyagan? Well, balik tayo sa premise mo, kapatid. Ano ba yung premise mo? Di ba nabinyagan nasa atin ang Holy Spirit kapag nabinyagan tayo? So kailan lang ba yung Holy Spirit papasa atin? Kapag nabinyagan tayo. Ang tanong mong pangalawa, paano pag hindi nabinyagan, edi walang Holy Spirit. Ni-reverse mo lang yung ano mo, yung ang iyong katanungan. Sa Titus 3:5, wait Tito 3:5. ayan. Yes, Brother Romel, basahin mo, Brother Romel. Sige po, basahin po natin. Ayon po dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ayan. So, sa talatang iyan, kapatid, napakalinaw na iniligtas tayo sa pamamagitan iniligtas tayo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paghuhugas, pagbibinyag. So, kung hindi ka nahugasan, wala talaga tayong Holy Spirit. At dito sa John 3:35, klinaro ni Panginoong Jesucristo yan kay Nicodemo, no? John 3:5-6. 3:5-6? Sabi, yes, Brother Romel? Okay, ito po. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Sa pamamagitan ng ano, Brother Romel? Tubig at ng espiritu. Patuloy. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So napakalinaw dyan, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ibig sabihin, wala ka pang espiritu noon. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, nabinyagan ka na, kaya andyan na yung Espiritu Santo mo. Sa tanong mo kung before ka mabinyagan, nasaan ang espiritu? Wala, laman nga eh. Ang ipinanganak sa laman ay laman. So, no Espiritu Santo at all. So, importante talaga ang binyag para sa katubusan. Kasi ang Espiritu Santo ang tatak ng ating pagkatubos. No? Efeso 4:30 ba, de Romel? Efeso 4:30. Oo. Ay, Efeso, Pilipos pala ito, kaya wala. Efeso 4:30. Ito po mga kapatid. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ayan, no? Sa 1:13. 1:13. Sandali lang po, may tumatak. Mamaya lang po, tawag po, may ano pa po 1:13 ng Efeso. Same book, yes. Okay. Efeso 1:13. Ito po. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So napakalinaw na ang Espiritu Santo pala ay tatak ng pagkahirang, tatak ng pagkatubos. Kailan yan nare-receive natin? At the moment of the baptism. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang ipinanganak sa laman, ibig sabihin, pinanganak ka in a natural born, ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, ibig sabihin, sa pagbibinyag, ay sa Espiritu. Yun lang ating sagot, Brother Romel.